50 milyong siguro sa aking buhay. Yun ang halaga ng pagtataksil ng asawa ko upang patayin ako. Habang nilalamig ako sa ulan, masiyang nagpapakasa sa si Leandro at ang kanyang kabit sa perang ninakaw nila sa akin. Minsan pa niyang isinumpa na dapat na akong mamatay, ngunit bago sumikat ang araw, nawalan sila ng tirahan ng ibenta ko ang mansyon. Tapos na ang tangang amihan. Babawiin ko ang lahat. Paano kaya magbabayad ng dugo ang lalaking akala ay matatapon ako sa kanyang bitag? Noon gabing yon, hindi ko inisip na ang 5 taon ng aming pagsasama ni Leandro ay magtatapos sa gitna ng buhos ng ulan at kadiliman. Nakatigil ang aking kotse ilang metro ang layo mula sa isang kulay puting rest house sa Batangas. Ang bawat patak ng ulan sa aking windscreen ay tila mga luhang hindi ko mailabas mula sa aking mga mata. Nanlamig ang aking buundor katawan. Ang aking mga kamay sa manibela ay nanginginig sa matinding labis na pagkabigla. Ngunit pilit kong pinigilan ang aking sarili na gumawa ng anumang ingay. Sa loob ng maliit, ngunit modernong bahay na iyon sa pamamagitan ng malaking salaming bintana, malinaw kong nakikita ang lahat. Nakatayo si Leandro, ang aking asawa. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, ng aking puso at ng pangalan ng pamilya Rosales. Karga-karga niya ang isang batang lalaki na siguro ay nasa 2 taong gulang na. Nakangiti siya. Isang matamis at masayang niiti na matagal ko nang hindi nakikita sa kanyang mukha kapag kasama ko siya sa aming mansyon sa Forbes Park. Pagkatapos ay, lumabas mula sa kusina ang isang babae, si Inez. Hawak niya ang isang plato ng pagkain at bago niya iabot yon kay Leandro, lumapit siya at hinalka ng aking asawa sa mga labi. Umagos ang init sa aking mga pisngi, ngunit walang luhang pumatak. Ang sakit ay masyadong malalim upang ilabas sa pamamagitan ng pag-iyak. Para akong sinasaksak ng paulit-ulit sa dibdib habang ang hangin sa aking mga baga ay unti-unting nawawala. Sa loob ng 5 taon, ibinigay ko kay Leandro ang lahat. Nagmamatay ang aking ama at maiwan sa akin ang pamamahala ng Rosales Shipping Corporation, hindi ako nag-atubiling ilagay si Leandro sa mataas na posisyon. Ginawa ko siyang vice president. Pinakain ko ang kanyang pride, binigyan ko siya ng karangyaan, at minahal ko siya ng walang katumbas. Ang akala ko ay sapat na ang lahat ng iyon. Ang akala ko ay tapat siya sa akin. Biglang nanginginig at umilaw ang aking telepono sa passenger seat. Ang pangalan ni Leandro ang lumabas sa screen. Huminga ako ng malalim. Pinitik ko ang aking mga mata at kinuha ang telepo. Pinilit kong gawing kalmado at walang kababaan ng aking boses bago ko sinagot ang tawag. Hello, Leandro? Tanong ko. Ang aking boses ay patag, pagaman ang aking puso ay parang wawasakin ang aking dibdib. Hon? Sagot ni Leandro mula sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay napakalambing kapareho ng boses na ginagamit niya kapag nagpapanggap siyang mabuting asawa. Pasensya na talaga. Baka napakahuli na ako makauwi ngayong gabi. Napakahaba ng emergency meeting natin kasama ang mga bagong investors mula sa Singapore. Nakakapagod talaga. Tumingin ako sa bintana ng rest house. Sa eksaktong sandaling yon, nakikita ko si Leandro na nakatayo sa kanila living room, hawak ang telepo no sa kanyang tainga, habang ang kabilang kamay niya ay nakapulupot sa bewang ni Ines. Ganun ba? Mahina akong tugon. Masyado ka namang nagpapakapagod para sa kumpanya, Leandro. Siguraduhin mong nag-iingat ka riyan. Ginagawa ko ito para sa atin, Hon. Mabilis ning sagot. May kasamang mahinang tawa na puno ng pagpapanggap. Para sa hinaharap natin. Huwag mo na akong hintayin, ha? Kumain ka na ng hapunan at magpahinga ka na. I love you. I see, sabi ko. Ang aking mga labi ay nanginginig sa galit, ngunit ang aking tono ay nanatiling malamig at pormal. Mag-ingat ka sa pagmamaneho pa uwi? Ipinatay ko ang tawag. Hindi ako sumigaw. Hindi ako bumaba ng kotse upang gumawa ng eksena sa harap ng kanyang kabit at anak. Ang dignidad na itinuro sa akin ng aking ama ay ang tanging bagay na natitira sa akin sa mga sandaling ayon. At hindi ko yon itatapon para sa isang lalaking walang karangalan. Pina-under ko ang sasakyan at dahan-dahang lumayo sa lugar na iyon.
Ang bawat kilometro ng aking pagbiyahe pabalik ng Maynila ay puno ng malamig na kalkulasyon. Ang sakit ay naroon pa rin. Ngunit pinalitan na ito ng isang malinaw na layunin. Hindi ako magiging biktima. Kinaumagahan, dumating si Leandro sa aming bahay na parang walang nangyari. Amoy mamahaling pabango siya. Ngunit alam ko na ang amoy ng kasinungalingan ang tunay na bumabalot sa kanya. Pumasok siya sa silid, habang ako ay nakaupo sa harap ng vanity mirror, nag-aayos ng aking buhok. "Hon, gising ka na pala?" bati niya sa bayu ko, upang halikan ang aking balikat. Napaatras ang aking katawan sa diring naramdaman ko, ngunit ginawa ko itong parang aksidente lamang, habang kinukuha ko ang aking bag. "May maaga akong meeting sa opisina," malamig kong sabi habang nakatitig sa kanya sa salamin. Ganun ba?" Napakamot siya sa kanyang ulo. "Nakalimutan ko palang sabihin sa iyo, Hon. Kinuha ko ang susi ng kotse mo kagabi dahil dinala ko sa kasa ang kotse ko. May kinuha lang akong ilang lumang folder sa compartment mo." Pagkaalis ni Leandro upang maligo dahan-dahan, akong pumunta sa kanyang study room. Ang kanyang leather briefcase ay nakapatong sa ibabaw ng mesa. Alam ko ang passcode ng kanyang bag, ang petsa ng aming kasal. Isang numero na para sa akin ay simbolo ng pangako, ngunit para sa kanya ay isang susi lamang sa aking kaban ng yaman. In-input ko ang mga numero. Bumukas ang bag. Nagsimula akong maghalukay sa mga papel. Sa ibabaw ay mga karaniwang resibo ng kumpanya at mga liyan mula sa bangko. Ngunit sa pinakailalim ng bag, may isang kulay brown na envelope na may tatak na confidential. Kinuha ko ang mga dokumento sa loob nito, at sa sandaling mabasa ko ang unang pahina, ang dugo sa aking mga ugat ay tila natuyo. Hindi lamang ito simpleng pagtataksil sa pag-ibig. Ito ay isang maingat at masamang plano. Hawak ko ang isang life insurance policy na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Ang pangalan ko ang nakatala bilang insured person, at ang nag-iisang beneficiary na makakatanggap ng buong halaga kapag ako ay namatay ay si Leandro Vergara. Ang petsa ng pagkakagawa ng dokumento ay 3 buwan pa ang nakakalipas. Ngunit hindi yon ang pinakamatindi. Nakalakip sa insurance policy ang isang opisyal na kontrata para sa isang luxury yacht charter sa Subic para sa susunod na linggo. Sa mga tala ng kontrata, may isang espesyal na clause na nagtatanggal ng mga pamantayan sa kaligtasan at safety inspection ng sasakyang pandagat dahil sa pribadong kahilingan ng umarkila. Sa ibaba ng pahinang iyon, nakita ko ang aking pirma. Isang pirma na kailanman ay hindi ko inilagay sa papel na iyon. Isang falsified signature. Napatigil ang aking paghinga. Ang aking mga daliri ay humidpit sa papel hanggang sa magkaroon ito ng mga lukot. Sa tabi ng dokumento ay may maliit na patak ng lumang kape na natuyo na nag-iwan ng kulay brown na marka sa aking pangalan. Hindi lamang pera ang gustong kunin sa akin ni Leandro at ng kanyang pamilya. Hindi lamang nila gustong agawin ang Rosales shipping. Planado nilang patayin ako sa gitna ng karagatan. Mabilis kong ibinalik ang kulay brown na envelope sa loob ng leather briefcase ni Leandro. Inayos ko ang mga papel sa eksaktong posisyon kung paano ko yon nahanap isinarado ang bag at inilagay ang passcode. Lumabas ako ng kanyang study room nang walang anumang ingay, eksaktong bago patayin ni Leandro ang shower sa banyo. Sa mga sandaling yon, ang sakit at takot na naramdaman ko sa Batangas ay tuluyan ng napalitan ng malamig na galit. Hindi ako magiging isang kawawang biktima na iiyak sa isang tabi habang pinaplanuhan ang sarili kong kamatayan. Kung digmaan ang gusto nila Leandro at ng kanyang ina, ibibigay ko sa kanila ang isang laban na hindi nila malilimutan. Kinagabihan nakaupo kami sa mahabang dining table ng aming mansyon sa Forbes Park. Sa dulo ng mesa ay nakaupo si Doña Milagros, ang aking biyenan. Nakasuot siya ng isang mamahaling silk dress at sa kanyang bisig ay kumikinang ang isang bagong diamond bracelet. Isang alahas na alam kong hindi niya kayang bilhin mula sa sarili niyang pera. "Iha?" Panimula ni Doña Milagros sa kanyang malambot ngunit mapanghusgang boses habang naglalagay ng pagkain sa aking plato. Pansin ko na medyo balisa ka nitong mga nakaraan araw. Ang sabi ng anak kong si Leandro,
Masyado ka raw nagpapakapagod sa Rosales Shipping. Tinitigan ko ang aking biyenan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabanalan, ngunit ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang ngiti na parang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon upang tumuka. Marami lang po talagang inaayos na papeles sa kumpanya Mama Milagros. Sagot ko ng mahinahon habang hawak ang aking kubyertos. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, amihan. Mabilis na hirit ng matanda habang umiinom ng wine. Ang pamamahala sa isang malaking kumpanya ng barko ay hindi trabaho para sa isang babae. Dapat ay ibigay mo na ang buong kapangyarihan at pag-aari kay Leandro. Isang lalaki ang dapat na humahawak ng malaking negosyo, habang ang babae ay nasa bahay lang at nagpapakasaya. Tumingin si Leandro sa kanyang ina sabay ning itin ng bahagya bago bumaling sa akin. Tama si Mama Hon. At para makapagpahinga ka, naipag-book na kita ng isang surprise trip na yung darating na weekend. Maglalayag tayo gamit ang isang luxury yacht sa Subic. Tayong dalawa lang, isang romantikong bakasyon para maibalik ang tamis ng ating pagsasama. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay sa ilalim ng mesa. Ang luxury yacht sa Subic. Ang mismong yate na nakasaad sa dokumento kung saan nakasulat ang aking wad na pirma at ang pagtanggal sa mga safety inspection. Lumapit si Doña Milagros at inabutan ako ng isang tasa ng mainit na herbal tea. Inumin mo ito, Hija. Pambawas sa stress. Pumayag ka na sa alok ng asawa mo. Maging mabuting asawa ka at pumunta ka sa Subic. Inabot ko ang tasa ng tea. Tinitigan ko ang maitim na tsatlong sa loob nito. Hindi ko ininom ang tsa. Ipinatong ko lamang ito sa aking tabi habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Doña Milagros. Salamat sa pag-aalala, Mama Milagros. Wika ko sa isang boses na walang kaemosyon-emosyon. Pag-iisipan ko po ng mabuti ang tungkol sa Subic. Maghahating gabi na nang patagong lumabas ako ng bahay habang mahimbing na natutulog si Leandro. Nagmaneho ako patungo sa isang pribadong opisina sa Makati kung saan naghihintay ang aming abogado ng pamilya na si Ate Carlos Fuentes. Si Ate Carlos ay ang pinakapatakarang tao ng aking ama nung nabubuhay pa ito. Pumasok ako sa kanyang tahimik na silid. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nakapatong ang napakaraming folder ng mga financial records ng Rosales Shipping Corporation. Amihan bati ni Ate Carlos na may malalim na pag-aalala sa kanyang mukha. Maghapon kong sinuri ang mga bank accounts at audit reports na hiniling mo. Mas malala pa ito kaysa sa inasahan natin. Umihip ang malamig na hangin mula sa aircon habang nauupo ako sa tapat ng kanyang mesa. Ano ang nahanap mo, Ate Carlos? Inilipat ni Ate Carlos ang ilang mga dokumento sa aking harap. Sa loob ng huling 3 taon, unti-unting naglilipat ng pera si Leandro mula sa ating operating funds patungo sa isang kumpanyang nagngangalang VM Holdings, isang dummy company na nakarehistro sa ilalim ng maiden name ng kanyang inang, si Milagros Vergara. Umabot na sa mahigit 30 milyong piso ang nanakaw nila sa kumpanya mo. Nakahawak ako sa gilid ng mesa. Ang galit sa aking dibdib ay naglalagablab. Nuwit ang aking mukha ay nanatiling parang bato. May patunay ba tayo na si Leandro ang nag-authorize ng mga transfer na yon? Inilabas ni Ate Carlos ang pinakahuling bank wire transfer confirmation slip na may petsa lamang noong nakaraang araw. Ito ang pinakamalaking patunay, amihan. Seryosong sabi ng abogado habang itinuturo ang ibabang bahagi ng papel. Kapon lang naglipat si Leandro ng karagdagang 10 milyong piso para sa huling bayad sa yacht charter at sa iba pang pansariling gastusin. At ginamit niya ang iyong digital signature upang ma-approve ito. Tinitigan ko ang wire transfer slip. Ang aking pangalan ay nakasulat sa itaas na malaking halaga ng pera, na ginamit upang pundohan ang sarili kong kapahamakan at ang karangyaan ng kanyang kabit sa Batangas. Hindi lang pera ang gusto nilang kunin sa'yo, amihan. Pagpapatuloy ni Ate Carlos sa isang mababang boses na puno ng babala. Ang kumpanyang kinuhaan nila ng yate sa Subic, ang Capiz Marine Services, ay kilalang may mga lumang barko na hindi ligtas, gamitin sa malalim na dagat.
Kung matutuloy ka sa biyahe niyan sa weekend, kapag nagkaroon ng aksidente sa gitna ng karagatan, walang sinumang makakaligtas. At ang 50 milyong insurance, kasama ang buong kontrol sa Rosales Shipping, ay diretsong mapupunta sa kamay ni Leandro at ng kanyang ina. Bahagya kong pikit ang aking mga mata habang hinahawakan ang malamig na papel ng wire transfer. Ang dulo ng aking mga kuko ay kumapit sa ibabaw ng mesa. Hindi matutuloy ang planong iyon, Oti Carlos? Sabi ko sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Dahil bago pa man ako makatapak sa yate na yon, sisiguraduhin kong wala ng bahay at kumpanyang babalikan ang mga Vergara. 2 araw bago ang nakatakdang paglalayag sa Subic, umuwi si Leandro ng mas maaga kaysa sa karaniwan. May dala siyang isang maliit na kulay itim na velvet jewelry box. Sa kanyang muka ay nakaguhit ang pinakatapat ng ET na kayang ibigay ng isang taong bihasa sa pagsisinungaling. Nakatayo ako sa harap ng vanity mirror sa aming silid habang sinusuklay ang aking buhok. Lumapit si Leandro mula sa aking likuran, binuksan ang kahon at inilabas ang isang napakagandang diamond necklace na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Para sa pinakamagandang asawa sa buong mundo, mahinang bulong ni Leandro habang dahan-dahang ikinakabit ang kwintas sa aking leeg. Naramdaman ko ang malamig na bakal ng kwintas na dumampi sa aking balat. Isang malamig na sensasyon na nagdulot ng matinding pagkarimarim sa aking buong katawan. Alam ko na ang alahas na ito ay nabili gamit ang perang ninakaw niya mula sa kumpanya ng aking late na ama. Perang dapat ay ginagamit para sa pasahod ng mga manging-isda at manggagawa ng Rosales Shipping. Tinitigan ko ang aming refleksyon sa salamin. Nakahawak ang kanyang mga kamay sa aking mga balikat habang ako ay nanatiling nakaupo ng tuwid at may dignidad. Salamat, Leandro, sabi ko sa isang mahinahong boses. Tumingin ako sa kanyang mga mata sa salamin nang walang anumang takot. Napakaganda nito. Masyadong mahal para sa isang simpleng araw. Karapat-dapat ka sa pinakamahal na bagay, Hon? Sagot niya habang hinahalikan ang tuktok ng aking ulo. Handa ka na ba para sa Subic ngayong Sabado? Naipaghanda ko na ang lahat. Ang yate ay naghihintay na sa atin sa port. Tayong dalawa lang malayo sa ingay ng Maynila. Makakapag-usap tayo ng maayos nang walang ng abala. Inabot ko ang diamond necklace at hinawakan ito gamit ang aking mga daliri. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa aking mga labi, isang ngiting hindi niya nabasa ang totoong kahulugan. Siyempre, Leandro, tugon ko sa kanya. Hindi ko malilimutan ang biyaheng ito sa Subic. Sisiguraduhin kong magiging napaka-espesyal ng araw na yan para sa ating dalawa. Nalugod si Leandro sa aking sagot. Akala niya ay tuluyan na niya akong napaniwala. Akala niya ay naging bulag ako sa kanyang mga matatamis na salita at mamahaling regalo. Nung gabing yon, humigit kumulang 1:00 ng madaling araw, naramdaman kong dahan-dahang bumangon si Leandro mula sa kama. Nagpanggap akong mahimbing na natutulog. Ipinikit ko ang aking mga mata at pinanatili ang pantay na paghinga habang naririnig ko ang mahihinang hakbang ng kanyang mga paa patungo sa pintuan ng silid. Nang marinig ko ang mahinang pag-ikot ng doorknob, agad akong bumangon. Kinuha ko ang aking telepono sa bedside table. Walang sapatos na isinuot, dahan-dahan kong sinundan si Leandro palabas ng silid. Ang malamig na sahig na gawa sa hardwood ay dumampi sa aking mga paa, ngunit hindi ko yon pinansin. Nakatayo si Leandro sa madilim na balkona, sa dulo ng halang, malayo sa aming silid. Nakatalikod siya sa akin habang may kausap sa kanyang telepono. Nagsumbong ako sa likod ng isang malaking poste at sahig na palamuti. Pinitik ko ang screen ng aking telepon at binuksan ang voice recorder application. Isinagad ko ang sensitibidad ng mikropono upang mahuli ang bawat salitang lalabas sa kanyang bibig. Sigurado na ang lahat, Mama. Boses ni Leandro na bahagyang pabulong, ngunit puno ng pananabik at kasakiman. Nakausap ko na ang kapitan mula sa Capiz Marine Services. Sila na ang bahala sa lahat kapag nakarating na kami sa malalim na bahagi ng dagat sa Subic. Narinig ko ang mahinang boses ng kanyang inang si Doña Milagros mula sa earpiece ng telepono na marahang nagtatanong tungkol sa siguro. Tumawa ng mahina si Leandro, isang malamig at walang kaluluwang tawa.
Wala kang dapat ipag-alala, Mama. Pagpapatuloy ni Leandro. Nakalagda na ang insurance policy. 50 milyong piso ang mapupunta sa atin. At dahil sa aksidente sa dagat, walang makakapagtaka. Ang isusulat sa report ay isang malagim na aksidente dahil sa sirang makina ng yate. Huminga si Leandro ng malalim at ang mga sumunod niyang salita ay nagpalabas ng totoong kulay ng kanyang galit at inggit na matagal niyang itinago sa ilalim ng aking bakod. Matagal kong tiniis ang pamilya Rosales. Galit niyang bulong sa telpon. Lagi nila akong itinuturing na mas mababa sa kanila. Akala ng ama ni Amihan kung sino siyang dakila. Ngayon, makukuha ko na ang lahat ng nararapat sa akin, ang kumpanya, ang pera, at ang dignidad na ipinagkait nila sa akin. Nanatili akong nakatayo ng matuwid sa likod ng poste. Ang aking kamay na humahawak sa telpon no ay hindi man lang nanginginig. Ang bawat salita ng kanyang pagtataksil ay direktang na itatala sa memorya ng aking phone at agad na nag-u-upload sa aking secure cloud account. Pagkatapos, ay narinig ko ang pinakahuling pangungusap na tuluyang pumutol sa anumang natitirang awa sa aking puso para sa lalaking ito. Pagkatapos ng biyahe sa dagat na ito, lubos na sa atin ang kumpanya, Mama. Sabi ni Leandro na may kasamang nisi sa kanyang boses. Wala nang amihan na mag-uutos sa atin. At pagkatapos ng libing, opisyal ko nang dadalhin si Inez at ang anak ko rito sa mansyon upang dito na silang tuluyang tumira. Pinindot ko ang stop button sa aking screen. Naitabi ang audio recording. Dahan-dahan akong umatras pabalik sa kadiliman ng hanlang habang ang ngiti ng isang taong handang maghiganti ng may talino at kapangyarihan ay unt-unting gumuhit sa aking mukha. Naisip ni Leandro na ang Subic ang magiging libingan ko. Ngunit hindi niya alam ang mismong bitag na inihanda niya ang magiging dahilan ng kanyang sariling pagkawasak. Sabado ng umaga, 5:00 pa lamang, ay gising na si Leandro. Nakasuot na siya ng kanyang resort attire at handang-handa ng umalis patungong Subic. Sa kanyang mga mata ay makikita ang matinding pananabik, ang pananabik ng isang taong akala ay matutupad na ang kanyang masamang plano. Ngunit nanatili ako sa loob ng kumot. Pilit kong ginawang namumutla ang aking muka at pinawisan ang aking no, habang hawak-hawak ang aking tiyan. Hon, gumising ka na? Pagmamadali ni Leandro habang inaayos ang kanyang bag. Kailangan nating umalis ng maaga para hindi tayo matraffic patungong Subic. Naka-reserve na ang yate. Huminga ako ng malalim at nagpakawala ng isang mahinang daing ng sakit. Leandro, hindi ko kaya, mahina kong sabi habang dahan-dahang umuupo. Sobrang sakit ng tiyan ko mula pa si magdamag. Hindi ako makatayo ng maayos. Napatigil si Leandro. Ang pananabik sa kanyang muka ay biglang napalitan ng matinding pagkairita at panlalamig. Ano ngayon, Pahon? Nakapagbayad na ako ng down payment para sa biyaheng ito. Hindi pwedeng hindi tayo matuloy. Tinitigan ko siya ng may panghihina sa aking mga mata. Pumunta ka na muna sa opisina o asikasuhin mo ang mga papeles doon, Leandro. Baka sakaling maging maayos ang pakiramdam ko mamayang hapon o bukas. Huwag mo muna akong pilitin na yon. Hindi makapagreklamo ng hayagan si Leandro nang hindi magmumukhang walang awa sa harap ng mga kasambahay. Natatakot din siya maghinala ako kung masyado niyang ipipilit ang biyahe sa kabila ng aking sakit. Wala siyang nagawa kundi ang magmura ng mahina sa kanyang sarili, kumuha ng susi ng kotse at umalis ng bahay upang subukang i-reschedule ang yacht charter. Pagkaalis ng kanyang kotse sa gate, agad akong bumangon mula sa kama. Nawala ang lahat ng bakas ng panghihina sa aking mukha. Dumating ang 8:00 ng umaga. Umalis na rin si Doña Milagros upang pumunta sa isang mamahaling spa at salon, dala ang tiwala na sa susunod na araw ay magiging ganap na siyang may-ari ng mansyon. Ito ang pagkakataong hihintayin ko. Ang mansyon sa Forbes Park na may halagang mahigit 100 milyong piso ay hindi conjugal property. Binili ito ng aking late na ama bago pa man ako ikasal kay Leandro at nakapangalan ito ng buo sa aking maiden name, Amihan Rosales. Sa ilalim ng batas ito ay aking eksklusibong ari-arian. Sa loob ng huling 48 oras sa tulong ni Ate Carlos, mabilis kong ning-egosyo ang pagbebenta ng mansyon sa isang malaking foreign logistics corporation na matagal nang gustong bumili ng property sa lugar.
Dahil sa cash transaction at kumpleto mga dokumento, natapos ang bentahan sa loob lamang ng 2 araw. Pumasok sa gate ang 3 malalaking moving truck kasama si Ate Carlos at ang mga kinatawan ng bagong may-ari. Kinuha ko lamang ang mga personal kong kagamitan, ang mga larawan ng aking ama, ang aking mga legal na dokumento at ang mga alaala ng aking totoong pamilya. Lahat ng mga mamahaling damit, sapatos at alahas na binili ni Leandro gamit ang perang ninakaw niya sa kumpanya ay iniwan ko sa loob. 4:00 ng hapon nang bumalik si Leandro sa mansyon, kasabay ng pagdating ng taxi ni Doña Milagros. Galit si Leandro dahil hindi pumayag ang Capiz Marine Services na i-refund ang kanyang bayad sa naunsyaming biyahe. Ngunit nang makarating sila sa tapat ng mansyon, napatigil ang kanilang mundo. Ang malaking bakal na gate ng Forbes Park ay nakatali na ng mabibigat na kadena at may malaking kulay itim na padlocked. Nakatayo sa labas ng gate ang 2 armadong private security guard kasama ang isang sheriff's deputy. Sa gitna ng bakal na gate, may nakapaskil na isang malaking dalaw at pulang tarpaulin, private property sold, eviction notice implemented, unauthorized. By law. Lumaripas ng takbo si Leandro, palabas ng kanyang kotse. Kinuha niya ang kanyang susi at pilit na isinaksak sa padlock. Ngunit hindi ito humihiwa. Pinalitan na ang lahat ng lock sa buong ari-arian. Anong ibig sabihin nito? Gulat na sigaw ni Leandro sa security guard. Bahay ko ito. Ako ang may-ari ng mansyong ito. Alisin niyo ang mga kadenang ito? Lumapit si Doña Milagros na may kasamang panlalamig sa kanyang mukha. Mga walang galang. Kilala niyo ba kung sino ako? Ako ang ina ng may-ari ng bahay na ito. Tumingin ang sheriff's deputy kay Leandro nang walang kaemosyon-emosyon. Ginoong Vergara, ang ari-ariang ito ay nakapangalan kay Ginang Amihan Rosales. Naibenta na po ito ng legal ngayong araw sa bago nitong may-ari. Ang lahat ng inyong mga personal na gamit na hindi nakapangalan kay Ginang Rosales ay inilagay na sa mga kahon at nasa gilid ng lansangan. Itinuro ng deputy ang gilid ng kalsada kung saan nakatambak ang ilang kulay brown na balikbayan box na naglalaman ng mga damit ni Leandro at Doña Milagros. Sa eksaktong sandaling yon, nanginginig ang telepono ni Leandro sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at agad na sinagot ang tawag mula sa aking numero. Nakatayo ako sa balkona, in ang isang luxury penthouse suite sa Bonifacio Global City na bago kong tinitirhan. Nakatitig ako sa napakagandang tanawin ng lungsod habang hawak ang isang baso ng malamig na tubig. Amihan. Galit na sigaw ni Leandro sa telpo o na naririnig ko ang hingal ng kanyang pagpapanik. Nababaliw ka na ba? Bakit nakakadena ang gate ng bahay natin? Nasaan ang mga gamit namin ni Mama? Huminga ako ng malalim. Ang aking boses sa telepon ay walang anumang galit, ngunit kasing lamig ng yelo sa taglamig. Magandang hapon, Leandro. Mahinay kong sagot. Huwag mo nang subukang gamitin ang susi mo. Ang mansyon na yan ay pamanangganap ng aking ama sa akin at naibenta ko na ito ng legal ngayong hapon. Ang perang nakuha ko sa pagbebenta ay ligtas na nakatabi sa aking pribadong account. Hindi mo pwedeng gawin ito. Sigaw ni Leandro habang naririnig ko sa background ang pag-iyak at pagmumura ni Doña Milagros sa kalsada. Asawa mo ako, May. Karapatan ako sa bahay na yan. Saan kami titira ng ina ko? Tumingin ako sa maliit na metal na basura at sa tabi ng aking mesa sa penthouse. Hawak ng aking kabilang kamay ang lumang master bedroom key ng mansyon. Dahan-dahan kong ibinagsak ang susi sa loob ng basurahan. Maganap tayo ng murang hotel o matutuluyan, Leandro? Malamig kong tugon habang dahan-dahang ikinukurba ang aking mga labi. Dahil simula ngayong araw, wala ka ng bahay na babalikan at ito pa lang ang simula ng iyong pagbabayad. Pinutol ko ang linya bago pa man siya makapagmura muli at tuluyan kong ibinlock ang kanyang numero. 2 araw pagkatapos kong maibenta ang mansyon sa Forbes Park, nakatanggap ako ng ulat mula sa private investigator na inupahan ni Ate Carlos. Ang buhay na kinasanayan ni Leandro at Doña Milagros ay biglang naglaho na parang bula. Dahil pinutol ko na ang lahat ng credit card na nakakonekta sa account ng Rosales Shipping at naisara ang aming mga joint account, wala nang natira sa kanila, kundi ang kaunting cash na nasa bulsa ni Leandro.
Napilitan silang lumipat sa isang murang motel sa Pasay, isang maliit, maalikabok at maingay na silid, kung saan ang aming mga mamahaling damit ay nakatambak lamang sa maruming sementadong sahig. Ayon sa report ng investigator, walang tigil ang pag-iyak at pagwawala ni Doña Milagros sa loob ng silid na yon. Ang matandang babae na dating napakataas ng tingin sa sarili habang nagmamasid sa akin sa aming dining table ngayon, ay nagmumura sa galit habang nagpapaypay ng sarili dahil sa sirang aircon ng motel. "Sabi mo magiging bilyonaryo tayo?" Sigaw ni Doña Milagros kay Leandro habang ipinupukol ang kanyang lumang handbag sa kama. "Sabi mo madali mong mauuto ang babaeng yon, bakit tayo nandito sa mabahong lugar na ito? Nasaan ang perang ipinangako mo sa akin?" Nakatayo si Leandro sa tabi ng binta na nanginginig ang mga kamay habang humihitit ng sigarilyo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit-inggit at matinding pagnanais na makaganti. "Manahimik ka, Mama," galit na bulyaw ni Leandro. Hindi pa tapos ang laban. Akala ba ni Amihan ay natalo na niya ako? Hindi niya alam kung ano ang kaya kong gawin. Dahil sa matinding kawalan ng pera, pumunta si Leandro sa Batangas upang puntahan si Inez. Sa pamamagitan ng kanyang matatamis na salita at mga kasinungalingan, napaniwala niya si Inez na ako ang masamang asawa na nagpalayas sa kanila at nagnakaw ng kanyang mga ari-arian. "Inez, ibigay mo sa akin ang lahat ng ipon mo." Pakiusap ni Leandro sa kanyang kabit habang hawak ang mga kamay nito. "Kailangan kong mag-arkila ng magandang kotse at taksido para sa darating na kumpanya gala sa Shangri-La. Kapag nakapasok ako sa gala na yon, gagamitin ko ang mga papeles ng board para makuha ang buong kontrol sa Rosales Shipping. Kapag nangyari yon, magiging atin ang lahat." Si Inez sa kanyang kagustuhang maging legal na ginang ng isang bilyonaryo ay ibinigay kay Leandro ang kanyang buong ipon at maging ang kanyang mga alahas upang maibenta. Habang mangyayari ang lahat ng ito, nakaupo ako sa malaking glass desk ng aking penthouse sa Bonifacio Global City. Kasama ko si Ate Carlos at ang dalawang matataas na opisyal mula sa Philippine National Police Economic Crimes Division. Amihan panimula ni Ate Carlos habang ipinapakita ang talaan ng mga bisita para sa 30th Anniversary Gala ng Rosales Shipping. Nabalitaan namin na nakakuha si Leandro ng isang VIP invitation pass sa pamamagitan ng isa sa mga minor board members na nabayaran niya noon. Nagbabalak siyang sumugod sa entablado upang maglabas ng mga falsified proxy votes at ibaba ka sa iyong posisyon bilang chairman sa harap ng buong media at hot societe. Huminga ako ng malalim. Umihip ang malamig na hangin mula sa bintana habang itinataas ko ang aking baso ng tsa. "Yun mismo ang gusto kong mangyari, Ate Carlos." Mahinay kong sagot na may kasamang malamig na ngiti. Kung sa bahay o sa lihim, na lugar ko siya lalabanan, makakahanap siya ng paraan upang magsinungaling sa publiko. Ngunit kung sa harap ng buong lipunan ng mga mamamahayag at ng mga shareholder, siya gagawa ng kabastusan, doon ko siya tuluyang ililibing. Sinabi ng kapitan ng pulisya na nakahanda na ang kanilang mga tauhan na nakasilyo bilang mga bisita sa loob ng ballroom upang isagawa ang pag-aresto sa eksaktong sandali na ilabas ni Leandro ang mga faking dokumento. Sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng maalikabok na motel sa Pasay, hawak ni Leandro ang isang maavang na invitation card para sa 30th Anniversary Gala ng Rosales Shipping Corporation. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa gilid ng card hanggang sa magkaroon ito ng mga lukot. Tinitigan niya ang pangalan kong nakasulat sa ibaba ng kumpanya logo. Amihan Rosales Vergara, Chairman and CEO. "Akala mo ba ikaw ang may-ari ng gabing yon, Amihan?" Bulong ni Leandro sa kanyang sarili, habang ang kanyang mukha ay pilit na gumagawa ng isang nakakatakot na nisi. "Ipapaalala ko sa iyo sa harap ng lahat ng tao kung sino ang totoong lalaki sa pamilyang ito. Wawasakin kita sa mismong entablado mo." Lukutin niya ang maavang na imbitasyon sa kanyang palad at itinapon ito sa sahig. Nang hindi nalalamang ang gabing iyon sa Shangri-La, ay hindi magiging kanyang tagumpay, kundi ang magiging huling gabi ng kanyang kalayaan. Ang Grand Ballroom ng Shangri-La Hotel sa Bonifacio Global City ay puno ng karangyaan ngayong gabi. Ang malalaking crystal chandelier sa kisame ay nagpapakalat ng liwanag sa buong silid kung saan nagtitipon ang mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa industriya ng paglalayag sa Pilipinas.
Naroon ang mga mamamahayag, mga senador, mga shareholder ng Rosales Shipping at ang buong hot societe ng Maynila. Sa labas ng hotel huminto ang isang rented na itim na Mercedes-Benz. Bumaba mula rito si Leandro na nakasuot ng isang mamahaling rented tuxedo. Sa kanyang tabi ay si Inez na nakasuot ng isang makulay na gabi dress na binili gamit ang kanyang buong ipon. Habang si Doña Milagros naman ay sumusunod sa kanila na pilit na naglalakad ng mataas ang ulo kahit galing lamang sila sa isang maalikabok na motel sa Pasay. Pumasok si Leandro sa ballroom na parang siya ang may-ari ng buong kumpanya. Lumapit siya sa mga reporters at sa mga board members kumakamay at nagbibigay ng mga pekeng ngiti. Magandang gabi sa inyong lahat, pahayag ni Leandro sa ilang miyembro ng media na nag-i-interview sa kanya. Gusto ko lang ipaalam na ako muna ang kumakatawan sa aking asawang si Amihan ngayong gabi. Medyo hindi maganda ang kanyang pakiramdam dahil sa matinding emotional strain. Kaya bilang Vice President ako, muna ang mamamahala sa ating malaking kaganapan. Iniharap pa ni Leandro si Inez sa ilang mga investor bilang kanyang bagong corporate partner mula sa Batangas. Habang ang babae ay numingiti ng may pagmamayabang, akala ay nakatapak na siya sa tuktok ng lipunan. Nang sumapit ang alas 8 ng gabi, ang host ng programa ay tumayo sa gitna ng entablado upang simulan ang opisyal na seremonya. Ngunit bago pa man niya maipakilala ang chairman ng kumpanya, mabilis na umakyat si Leandro sa mga hagdan ng entablado. Agad niyang kinuha ang mikropo mula sa kamay ng host. Nagulat ang mga bisita sa loob ng ballroom. Ang mga ilaw ng mga kamera ng media ay mabilis na nakatutok sa gitna ng stage. Mga minamahal kong shareholder kasosyo sa negosyo at mga kaibigan mula sa media. Panimula ni Leandro sa isang malakas at tiyak na boses na umiyere sa buong sound system ng ballroom. Nakalulungkot sabihin na ang aking asawang si Amihan Rosales ay kasalukuyang hindi kakayanin ang pamamahala sa ating kumpanya dahil sa matinding emotional instability at kakulangan sa kakayahang magdesisyon. Nagbulungan ang mga tao sa buong silid. Si Doña Milagros at si Inez na nakaupo sa pinakaharap na mesa ay pumalakpak ng mahina habang nakatingin sa entablado ng may tagumpay sa kanilang mga muka. Inilabas ni Leandro ang isang folder mula sa kanyang tuxedo at ipinakitang mataas ang ilang piraso ng papel. Bilang Vice President at may hawak ng major proxy votes mula sa ating board, pagpatuloy ni Leandro sa kanyang kasinungalingan ako na ang opisyal na humahawak ng buong pamamahala at chairmanship ng Rosales Shipping Corporation simula ngayong gabi. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Leandro, biglang bumukas ng malawak ang dalawang malaking pintuan sa likod ng Grand Ballroom. Napatigil ang lahat ng tao. Ang mga ilaw ng mga camera at ang mga spotlight sa kisame ay dahan-dahang lumipat mula sa entablado patungo sa pinto ng hall. Pumasok ako sa loob ng ballroom. Nakasuot ako ng isang napakagandang silk dress na may kulay deep crimson red, isang kulay na nagpapakita ng kapangyarihan, dignidad at kawalan ng takot. Ang aking buhok ay maayos na nakatali sa likod at sa aking leeg ay nakasabit ang isang simpleng gintong locket na naglalaman ng larawan ng aking ama. Ang aking bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa at katatagan. Sa aking tabi ay nakatayo si Ate Carlos Fuentes at sa aming likuran ay 4 na senior police officers mula sa Philippine National Police na nakasuot ng mga formal na barong at suit. Nawala ang kulay sa mukha ni Leandro sa entablado. Ang mikropono sa kanyang kamay ay halos mabitawan niya, habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding pagkabigla. Narinig ang malinaw at mataginting na tunog ng aking mga sapatos na gawa sa mamahaling leather habang naglalakad ako sa gitna ng karpet patungo sa entablado. Ang buong ballroom ay naging napakatahimik na tila kahit ang paghinga ng mga tao ay napatigil. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Leandro habang hawak ng aking kanang kamay ang isang maliit na remote control para sa malaking projector screen ng ballroom. Masyado ka namang nagmamadali, Leandro. Malamig kong wika na narinig ng buong silid. Hindi pa nga nagsisimula ang totoong palabas. Umakyat ako sa mga hagdan ng entablado ng may buong dignidad. Ang bawat hakbang ko sa aking crimson red dress ay pinalibutan ng katahimikan ng buong Grand Ballroom.
Si Leandro na nakatayo sa tabi ng podium ay nanginginig ang mga kamay habang ang pawis ay lumalabas sa kanyang no. Dahan-dahan kong inabot ang aking kamay at kinuha ang mikropono mula sa kanyang nanginginig na vid. Hindi man lang siya nakalaban. Ang lakas na ipinapakita niya kanina ay tuluyang naglaho nang makita niya ang katatagan sa aking mga mata. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ko sa isang malamig ngunit malinaw na boses na umiyera sa buong ballroom. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang totoong estado ng ating kumpanya at ang tunay na pagkatao ng lalaking nakatayo sa aking tabi. Pinindot ko ang remote control na hawak ko. Ang malaking LED projector screen sa likod ng entablado ay biglang umilaw. Ang unang lalabas na larawan ay ang malalaking dokumento ng bank wire transfers at ang mga auditing reports mula sa forensic financial team ng Rosales Shipping. Sa loob ng 3 taon, pagpapatuloy ko habang itinuturo ang screen, pagnanakaw ang ginawa ni Leandro Vergara sa kumpanyang itinayo ng aking late na ama. Mahigit 30 milyong piso ang inilipat niya sa isang dummy company na nakapangalan sa kanyang inang si Doña Milagros. At ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagpapeke sa aking digital signature. Nagkaroon ng matinding bulungan sa gitna ng mga shareholder at media. Ang mga kamera ng mga mamamahayag ay walang tigil sa pagkuha ng larawan ng mga patunay sa screen. Pinindot ko uli ang remote control. Ang sumunod na lumabas sa screen ay ang kopya ng marriage certificate mula sa Batangas at ang birth certificate ng anak ni Leandro at Inez. Tumingin ako sa mesa kung saan nakaupo si Inez. Ang babae ay napahawak sa kanyang bibig habang ang kanyang muka ay namumutla sa matinding kahihiyan. Ang mga tao sa paligid niyang mesa ay dahan-dahang lumayo sa kanya na parang may dalang sakit. Ito si Inez Salazar. Sabi ko habang nakatitig sa kanya mula sa entablado. Ang abaeng pinakasala ni Leandro nang patago sa Batangas habang kasal pa siya sa akin. Ang babaeng ginamit niya ang pera upang bilhin ang mga alahas habang ako ay nagtatrabaho para sa kumpanya. Napayuko si Inez sa matinding iya habang napaiyak siya nang ma-realize niyang ginamit lamang siya ni Leandro at ang buong lipunan ay nakatingin sa kanyang kababawan. At sa huling pagpindot ko sa remote control, ang audio system ng buong Shangri-La Ballroom ay nagpatugtog ng isang malinaw na boses. Ang boses ni Leandro mula sa aking recording noong gabing yon sa balkona. Wala kang dapat ipag-alala, Mama. 50 milyong piso ang mapupunta sa atin mula sa insurance. At dahil sa aksidente sa dagat sa Subic, walang makakahalata. Wala nang amihan na mag-uutos sa atin. At pagkatapos ng libing, opisyal ko nang dadalhin si Inez at ang anak ko rito sa mansyon. Ang buong ballroom ay napasigaw sa matinding pagkabigla at galit. Ang mga kilalang negosyante at shareholder ay tumayo mula sa kanilang mga upuan. Mamatay tao, sigaw ng isa sa mga matatandang board members. Walang hiya ka, Leandro? Nakita kong patagong tumayo si Doña Milagros mula sa kanyang upuan at subukang tumakbo patungo sa pintuan ng exit. Ngunit mabilis siyang hinarang ng 2 female police officers na nakasilyo at pinigilan ang kanyang pag-alis. Si Leandro ay tuluyang nawala ng lakas. Lumuhod siya sa mismong entablado sa harap ng daan-daang tao at ng mga kamera ng media. Subukan niyang hawakan ang dulo ng aking crimson dress upang magmakaawa. Amihan hon, patawarin mo ako! Iyak ni Leandro habang ang kanyang mga luha ng pagkukunyari ay dumadaloy sa kanyang muka. Siniraan lang ako ng mga papel na yan. Naimpluwensyahan lang ako ni Mama Mahal Kita. Amihan, patawarin mo ako! Dahan-dahan akong umatras ng isang hakbang. Hindi ko hinayaan na kahit ang dulo ng aking damit ay madikit sa kanyang mga maruming kamay. Tinitigan ko siya mula sa itaas, nang may malamig at hindi matitinag na dignidad. Hindi na ako ang tangang asawa na niloko mo at pinaplanuhang patayin, Leandro. Malamig kong wika. Ang batas na ang mangungusap para sa akin. Lumapit ang senior police officer sa entablado at inilabas ang opisyal na warrant of arrest na nilagdaan ng korte. Leandro Vergara, pahayag ng opisyal sa malakas na boses. Inaaresto ka sa kasong qualified theft, falsification of public documents, bigamy at attempted murder. Hinaltak ng 2 pulis ang mga bisig ni Leandro pabalik sa kanyang likod.
Sa harap ng daan-daang bisita ng mga shareholder at ng mga umiilaw na kamera ng buong media ng bansa, inilagay ng pulis ang mabigat na bakal na posa sa dalawang pulso ni Leandro. Pagkatapos ng nakagigimbal na gabi sa Shangri-La, ang pangalan ng Rosales Shipping Corporation ay mabilis na nakabawi sa merkado. Ang publiko at ang mga malalaking investor ay lalong humanga sa aking matatag na pamumuno at sa hindi pagkompromiso sa katarungan. Si Doña Milagros ay hindi nakaligtas. Dahil sa mga ebidensya ng kanyang partisipasyon sa pagtatag ng dummy company at sa pagsasabuatan sa pagtatangkang pagpatay sa akin, itinang-i ng korte ang kanyang kahilingan para sa piyansa. Ang matandang babae na dating napakayabang ay nakakulong na ngayon sa isang siksikang selda kasama ang iba pang mga kriminal. 3 araw pagkatapos ng arrest, dumatang si Ines Salazar sa aking opisina. Wala na ang kanyang makulay na damit at mamahaling makeup. Nakasuot lamang siya ng simpleng kasuotan at umiiyak habang bitbit ang isang kulay itim na box. Inilagay niya ang kahon sa ibabaw ng aking mesa. "Ma'am Amihan?" Umiiyak na pakiusap ni Inez habang nakayuko ang kanyang ulo. "Ibinabalik ko po ang lahat ng alahas bag at perang ibinigay sa akin ni Leandro. Naniwala po ako sa mga kasinungalingan niya na kayo ang masamang asawa. Patawarin niyo po ako. Aalis na po kami ng anak ko pabalik sa probinsya. Ayoko nang maging bahagi ng kasamaan niya." Tinitigan ko si Inez. Wala akong naramdamang galit sa aking dibdib para sa kanya. Isa rin siyang babaeng naging biktima ng katakawan at pagtataksil ni Leandro. "Kunin mo ang mga personal mong gamit, Inez." Mahinay kong sagot habang itinuturo ang kahon. "Ngunit ang mga alahas na nabili gamit ang pera ng Rosales Shipping ay mananatili sa kumpanya. Umalis ka na at palakihin mo ang iyong anak ng may katapatan. Huwag mo siyang hahayaang maging katulad ng kanyang ama." Nagpasalamat si Inez habang umiiyak at tuluyang lumabas ng aking opisina. Kinahapon, nagtungo ako sa Maynila City Jail kung saan nakakulong si Leandro. Ito ang huling pagkakataon na makikipagkita ako sa kanya, hindi upang maghiganti o manginsulto, kundi upang tuluyang putulin ang anumang natitirang tali na naguugnay sa aming dalawa. Pumasok ako sa visiting room. Pagkalipas ng ilang minuto, inilabas ng guard si Leandro. Wala na ang gwapong vice president na nakasuit. Nakasuot siya ng isang kulay orange na inmate uniform, magulo ang buhok at namumutla ang muka. Nang makita niya ako sa likod ng malinaw na salamin, mabilis siyang lumapit at inilapat ang kanyang 2 kamay sa salamin. "Amihan," pakiusap ni Leandro sa isang boses na puno ng pagpapanik at pagmakaawa. "Alam kong mahal mo pa ako. Patawarin mo na, ako pakiusap. Naimpluwensyahan lang ako ng ina ko. Magsimula tayo uli, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Magiging mabuting asawa na ako. Huwag mo akong iwan dito." Tinitigan ko si Leandro sa pamamagitan ng salamin. Ang aking mukha ay nanatiling kalmado at may dignidad. Wala na ang sakit, wala na ang galit. Ang natitira na lamang ay ang malalim na awa sa isang taong ipinagpalit ang kanyang kaluluwa para sa pera at ingit. Inilabas ko mula sa aking bag ang mga opisyal na dokumento ng annulment at ang kasunduan sa pag-alis niya sa lahat ng karapatan sa ari-arian ng pamilya Rosales. Ipinasa ito ni Ate Carlos sa pamamagitan ng maliit na slot sa ibaba ng salamin. "Pinalaya ko na ang sarili ko sa iyo, Leandro," malamig kong wika. "Ang perang ninakaw mo ay babayaran mo sa pamamagitan ng mahigit 20 taon ng iyong buhay sa loob ng seldang ito. Walang piyansa at walang kapatawaran mula sa akin." Nang ma-realize ni Leandro na hindi na niya ako maililigtas at wala na siyang takasan sa batas, ang kanyang pagmakaawa ay biglang naging galit at kawalan ng pag-asa. Nagsimula siyang humampas sa salamin at sumigaw habang ang mga guards ay dahan-dahan siyang hinahawakan sa magkabilang bisig. "Amihan! Huwag mo akong iwan, Amihan!" Sigaw niya habang hinaltak siya ng mga pulis pabalik sa madilim na hanlang ng kulungan. Huminga ako ng malalim. Isinusuot ang aking kulay itim na sunglasses at dahan-dahang tumalikod. Narinig ko ang mabigat na tunog ng bakal na pinto ng kulungan na tulo, yang nagsara sa kanyang likuran isang tunog na nagmarka sa katapusan ng kanyang kasakiman,
at sa simula ng aking tunay na kalayaan. 6 na buwan ang mabilis na lumipas pagkatapos ng paghuhukom kina Leandro at Doña Milagros. Ang Rosales Shipping Corporation ay hindi lamang nakabawi, umabot ito sa pinakamataas na antas ng tagumpay sa kasaysayan ng kumpanya. Sa ilalim ng aking matapat at matalinong pamamahala, nagbukas kami ng mga bagong international shipping routes at tinasa ng suweldo ng mga ordinaryong manggagawa at mangingisda. Ang pangarap ng aking late na ama para sa kumpanya ay tuluyan kong naisaka, tuparan. Ngunit alam ko, sa aking puso, na ang tagumpay sa negosyo ay hindi sapat upang maging buo ang aking paggaling mula sa matinding sugat ng pagtataksil. Ang sakit na pinagdaanan ko ay kailangang magkaroon ng mas malalim na layunin. Dahil dito itinayo ko ang Bagong Simula Foundation, isang non-profit organization na nakatutok sa pagtulong sa mga kababaihang biktima ng pagtataksil, panloloob sa pananalapi at pang-aabuso sa pamilya. Ginamit ko ang isang bahagi ng perang nakuha ko mula sa pagbebenta ng mansyon sa Forbes Park upang pondohan ang foundation. Nagbigay kami ng libreng legal assistance sa tulong ni Ate Carlos, nagtayo ng mga shelter para sa mga ina at anak, at nagturo ng financial literacy upang ang bawat babae ay matutong tumayo sa sarili nilang mga paa at hindi maging depende sa mga lalaking tulad ni Leandro. Sa araw ng grand opening ng Bagong Simula Foundation sa Quezon City, daan-daang kababaihan ang dumalo. Isang batang ina na nakaranas ng katulad na pagtataksil ang lumapit sa akin habang hawak ang kamay ng kanyang maliit na anak. Umiiyak siyang yumakap sa akin. "Maam-amihan?" mahinang sabi ng babae habang nakatingin sa akin ng may malalim na pasasalamat. "Dahil sa inyong kwento at sa tulong ng inyong foundation, natuto akong lumaban. Akala ko katapusan na ng buhay ko ng iwan at nanakawan ako ng aking asawa. Ngunit ipinakita niyo sa amin na ang isang babae ay may sariling lakas at dignidad." Hinalikan ko ang ulo ng kanyang anak at hinawakan ng mahigpit ang kanyang mga kamay. "Hindi matatapos ang buhay mo dahil lamang sa ginawa ng isang lalaki." Tugon ko sa kanya ng may ngiti sa aking mga labi. "Ang sakit na naramdaman mo ngayon, ang magiging pundasyon ng iyong pinakamagandang tagumpay." Kinagabihan nagtungo ako sa port ng Subic para sa paglulunsad ng aming pinakabagong flagship cargo vessel, ang MV Esperanza Rosales. Ang karagatan sa Subic at Batangas ang mismong karagatan kung saan inakala ni Leandro na magiging libingan ko sa pamamagitan ng kanyang masamang plano sa yate ay ang karagatan ding kinatatayon ko ngayon bilang isang malayang pinuno. Umakyat ako sa pinakataas na deck ng malaking barko. Ang malamig na hangin ng karagatan ay humahampas sa aking buhok at sa aking damit. Tumingin ako sa malawak na asul na tubig sa ilalim ng maliwanag na buwan. Naisip ni Leandro na ang dagat ang wawasak sa akin. Ngunit hindi niya nalaman na ang dagat ay ang aking tahanan. Sa malayo sa dalampasigan ng Batangas, nakita ko ang liwanag ng isang parola na patuloy na umiikot at nagbibigay ng gabay sa mga barko sa gitna ng kadiliman. Ang liwanag na yon ay tila isang paalala sa akin. Lang isang babaeng nasaktan, ngunit pinili ang lumaban ng may karangalan ay magiging katulad ng parola, isang liwanag na hindi kailanman mapapatay ng kahit anong giyera o giyera ng buhay. 3 taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa malaking glass window ng aking executive office sa bagong Rosales Tower sa Manila Bay. Sa labas, ang araw ay dahan-dahang bumababa sa kalangitan na nag-iiwan ng kulay ginto at rosas na liwanag sa ibabaw ng kalmado at malawak na karagatan. Ang Rosales Shipping Corporation ay naging isa na sa mga pinakamalaking maritime logistics company sa buong Timog Silangang Asya. Ngunit ang mas nagbibigay ng matinding kagalakan sa aking puso ay ang paglago ng Bagong Simula Foundation. Sa loob ng 3 taon, nakapagpatayo kami ng mga sangay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mahigit 5,000 kababaihan na ang aming natulungan na makabangon mula sa abusive marriages, panloloob sa pera at pagtataksil. Pumasok si Ate Carlos sa aking silid, dala ang ilang mga huling opisyal na ulat mula sa korte. "Amihan," bati ni Ate Carlos na may kasamang ngiti ng kasayahan. "Gusto ko lang ipaalam na ang huling appeal ng abogado ni Leandro ay tuluyang ibinasura ng Court of Appeals. Magpapatuloy ang kanyang dalawang,
22 taong pagkakulong nang walang parol. Si Doña Milagros naman ay nananatili sa Correctional Institution for Women. Tinitigan ko ang mga papel sa mesa. Wala na ako naramdamang kahit anong kabog sa aking dibdib. Wala nang galit, wala nang pagnanais na makakita ng karagdagang paghihirap. Ang batas ay naging patas at ang karagatan ng aking buhay ay tuluyan ng naging payapa. Salamat, Ate Carlos, mahinay kong sagot. Salamat sa pananatili sa tabi ko mula pa noong simula. Ginawa ko lang ang nararapat para sa anak ng aking matalik na kaibigan. Tugon ng lumang abogado bago siya dahan-dahan na lumabas ng silid. Nang mag-isa na lamang ako, kinuha ko ang gintong locket sa aking leeg at binuksan ito. Tinitigan ko ang larawan ng aking late na ama. Papa? Bulong ko sa hangin habang nakatitig sa sunset sa labas ng bintana. Napanatili ko ang iyong pangalan, na ipagtanggol ko ang ating kumpanya. At higit sa lahat, hindi ko pinahintulutan ang sinuma na sirain ang dignidad na itinuro mo sa akin. Bumaba ako sa ground floor at naglakad sa seaside promenade sa tabi ng bay. Ang malamig na simoy ng hangin ay dumampi sa aking mukha. Marami ang nag-aakala na ang katapusan ng isang pag-aasawa dahil sa pagtataksil ay ang katapusan na rin ng buhay ng isang babae. Ngunit natutunan ko sa aking paglalakbay na ang bawat pagsubok at bawat sugat ay isang paanyaya lamang upang tuklasin ang ating sariling kapangyarihan. Hindi nasusukat ang halaga ng isang babae sa pagmamahal ng isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Ang tunay na kaligayahan, kalayaan at kapayapaan ay nagmumula sa sariling lakas sa katapatan sa sarili at sa lakas ng loob na tumayo ng matuwid sa gitna ng anumang giyera ng buhay. Tumingin ako sa malawak na dagat ng mayniti ng isang taong ganap ng malaya. Ang bagyo ay nakalipas na at ang aking buhay ay muli nang naglayag patungo sa isang mas maliwanag at mas magandang bukas. Nang payapang alon ng karagatan, sa pagtatapos ng kwento ni Amihan ay nag-iiwan sa atin ng isang napakalalim na paalala tungkol sa halaga ng ating sariling karangalan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagsama sa mahabang paglalakbay na ito. Mula sa unang sandali ng pagtataksil hanggang sa muling pagbangon ng ating pangunahing tauhan. Habang isinusulat ko ang eksena kung saan natuklasan ni Amihan ang lihim na dokumento ng seguro at ang masamang banta sa kanyang buhay sa gitna ng dagat, hindi ko mapigil ang mapaisip sa matinding sakit na nararanasan ng napakaraming kababaihan sa totoong buhay. Kapag ang taong pinagkatiwalaan nila ng kanilang puso at hinaharap ang siya, palang magtataguyod ng kanilang pagkawasak. Mula sa kwentong ito, may isang mahalagang aral tayong maiipon para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa matatamis na salita o mamahaling regalo na galing sa hindi tapat na paraan. Ang pinakamatibay na sandata ng isang babae laban sa anumang anya ng pagtataksil ay ang kanyang kaalaman sa batas, ang kanyang sariling pagtataguyod sa pananalapi, at ang kanyang matatag na dignidad na hindi kailanman lumuluhod sa harap ng kasinungalingan. Tulad ng isang parola sa gitna ng madilim na karagatan, huwag mong hahayaan na ang dumarating na bagyo sa iyong buhay ang magpatay sa liwanag ng iyong sariling halaga. Kayo mga mahal kong tagapakinig, ano ang inyong naramdaman sa naging desisyon ni Amihan na lumaban? Gamit ang batas at katotohanan sa halip na gumawa ng karahasan kung kayo ang nasa kanyang katayuan. Magagawa niyo rin ba ang manatiling matatag at may karangalan sa harap ng matinding pagsubok saan man kayo naroroon, ngayon habang nagluluto ng hapunan, habang nagpapahinga sa bahay kasama ang pamilya? O habang nagtatrabaho sa malayo? Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Kung mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin at sariling kwento sa ating comment section sa ibaba. At huwag kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito para makarating sa iba pang mga kababaihang nangangailangan ng lakas at pag-asa. Nawa ay manatili ang kapayapaan, lakas ng loob at pagpapala sa inyong mga tahanan at sa inyong mga puso. Pamagat ng kwento ang liwanag ng parola sa karagatan, ang kwentong ito ay isinulat mula sa inspirasyon ng mga totoong buhay sa labas. Inialay para sa lahat ng mga taong nakaranas at kasalukuyang dumadaan sa katulad na pagsubok.
Paalala ang maglahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay muling isinulat bilang katang-isip lamang at walang layuning mamula o umatake sa sinuman. Ang kwento ay ginawa para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe. Get God